Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Siyempre po sa pakikipag-ugnayan pa rin po ito ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po, sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa punto ito, papapasukin po natin ang ating panayam, no? Kasi pag-uusapan natin ito pong mga inisyatiba o hakbang para sa Fire Prevention Month, no? Dahil kakapasok nga lang po ng buwan ng Marso. Siyempre kasama po natin live via phone patch ang Director ng Corporate Communication Affairs Group at opisyal na tagapagsalita rin po ng Manila Water, si Director Jeric Sevilla. Magandang araw po sa inyo, Director Sevilla, si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon sa iyo, Bea, at sa lahat ng nakatuon sa iyong programa at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Good afternoon po. Good afternoon at maraming salamat po sa pagpapaulak sa programa. Director Sevilla, yun nga po pag-uusapan natin itong programa po ng Manila Water, Fire Preparedness and Emergency Response Program. Inanunsyo po kamakailan ng Manila Water na mahigit 3,300 na mga fire hydrants po yung handang gamitin sa East Zone para sa fire prevention program, lalo na ngayong Marso. Paano po natin tinitiyak na itong mga fire hydrants na ito ay nananatiling operable year-round, sir? Tama yung binanggit mo, Bea, no? Meron tayong 3,300 na operable fire hydrants. So, ibig sabihin ito ay functioning at tumatakbo, no? At maaring gamitin sa mga insidente ng sunog, no? Karaniwan, tayo ay nakikipag-ugnayan palagi, no, dito sa Bureau of Fire Protection, pati na sa local government units, at nagkakaroon tayo ng joint inspection nitong mga fire hydrants, no. Kabilang dito yung tinatawag natin, ini-exercise natin yung fire hydrants para malaman natin kung siya ay gumagana, kung sufficiente ba yung pressure bilang pamatay sunog, kung merong mga sira o depektibo na mga fire hydrants na kailangan nating i-rehabilitate o kaya palitan, o pati na rin yung lokasyon ng fire hydrant, no? Kung kinakailangan pa ba, no? So ito ay year-round program natin, no? Actually bahagi rin to at mandato ng
Manila Water na hindi lamang pagsusupply ng malinis na tubig na maiinom, kung hindi pati yung provision ng fire hydrants, no? Kabilang dito yung paniniguro na every 250 to 300 meter interval ay dapat merong fire hydrant na magagamit yung Bureau of Fire in cases of fire fighting, no? So in short, regular yung pakikipag-ugnayan natin, at sa Ganang Manila Water naman, regular din yung ating paniniguro ng mga linya na pagkukunan ng tubig na merong sufficienteng pressure na magagamit tayo. Director Sevilla, meron po kayong ipinakilalang bagong tinatawag na purple hydrants. Ano po ito? Paano po ginagamit sa emergency at nakakaapekto po ba ito sa water pressure na kailangan ng ating mga firefighters? Yung karaniwan kasi yung ating fire hydrant, no, dito kasi sa atin, sa bansa natin, yung ginagamit natin na tubig bilang pamatay sunog ay yun din yung pinanggagalingan ng linya ng malinis na tubig, no? Okay. Itong purple hydrant, ito ay hindi gumagamit noong tubig na maiinom, bagkus meron tayong mga hydrants malapit doon sa mga tinatawag nating wastewater treatment plant, no? Yung wastewater treatment plant, ito yung nagamit na tubig na sumasailalim sa proseso bago natin ibalik sa mga kailugan natin, no? So ibig sabihin nito, malinis yung tubig pero hindi maiinom. So yung purple hydrant, yung tubig na ginagamit dito ay yung treated na wastewater, no? At yun ay hiwalay sa linya ng malinis na tubig. Okay. So, nagiging environmental friendly na rin po pala tayo, no, sa Manila Water. Dahil, yes, sustainability ang isinusulong ng Manila Water. Director Sevilla, paano naman po natin matitiyak yung pagkakaroon ng mga hydrants sa makikipot na daan, lalo na po sa densely populated area na saklaw ng Manila Water? Wala tayong masyadong magagawa in terms of yung maglalagay tayo ng hydrants dun sa kaloob-looban, no? Kasi karaniwan makikita naman natin na ang mga hydrants natin ay situated along the sidewalk, no? Okay. Ang kinakailangan dito ay ma-access siya noong mga fire trucks, at yung mga fire trucks lalong-lalo na kung ang sunog ay nasa loob ng mga densely populated communities, no, mga informal settlements at mga low-income communities, dapat mahaba yung hose, no? Kumbaga, para makakapasok dun sa loob. Kasi yan din ang nagiging problema noong mga fire trucks, di ba? Meron yung iba na mga fire trucks, kahit na maliit, hindi makapasok dahil maliliit yung mga iskinita, di ba? Opo. Maliliit yung mga kalsada papaloob dun sa mga densely populated areas. So ang solusyon dito, kailangan mahaba yung hose na ipokonekta mula dun sa fire hydrant na maaring kumbaga ilatag, no, papasok dun sa loob ng community. So yan yung ating pakikipagtulungan naman sa Bureau of Fire Protection na para sa mga densely populated areas dapat equip yung mga fire trucks ng mahahabang hoses. Okay. Speaking of access, Director Sevilla, isa rin po sa problema sa access ng fire hydrants ay yung pong nakaharang na sasakyan. Paano naman po ito natin tinutugunan, sir? Ang gawa natin dito talagang yung maigting ng pakikipag-ugnayan sa mga barangay, kasi yung mga barangay talaga ang nangangasiwa doon sa mga specific communities, di ba? So bago kami maglagay ng isang fire hydrant sa isang community, nakikipag-ugnayan kami sa barangay para masiguro natin na dapat yung pwesto na paglalagyan ng fire hydrant should be free. Okay. No, from any obstruction, no? So naglalagay pa tayo dito ng bollards, at lagi nating sinasabi sa mga barangay na siguraduhin po ninyo na ito ay hindi mahaharangan, hindi po mapaparadahan, hindi mababangga ng mga sasakyan, para pag kailangan talaga readily accessible at hindi tayo magkakaroon ng problema. Director Sevilla, aside from the 3,300 na existing, magdadagdag po ba tayo since may mga bagong sulpot po ng high-rise condos saka commercial hubs pagdating po sa bilang ng ating fire hydrants?
Yung network natin, yung ating water network ay karaniwan nating sinasimulate, no? Okay. To include yung mga new developments, no? Kasi pag may bagong development ka, so kinakailangan mo talaga ng mga fire hydrants dito. So, yan yung rason kung bakit tayo ay laging nakikipag-ugnayan sa mga local government units para yung development plans nila masasabayan natin hindi lamang ng paglalatag ng linya para sa malinis na tubig, kung hindi pati na rin yung pagtatayo ng mga fire hydrants. Okay. And Director Sevilla, nabanggit niyo po itong low non-revenue water bilang susi sa fire safety. Ano po ba ito? Please educate us po. Yung non-revenue water or NRW na tinatawag, system loss yan. Okay. Ito yung mga tubig na nasasayang lamang dahil marami kang leaks o marami kang mga tagas doon sa iyong mga linya na sira na, no? So pag mababa ang iyong non-revenue water o yung system loss, ibig sabihin nito, yung tubig ay nakakarating sa mga customer. Okay. Pag mababa ang non-revenue water mo, ang ibig sabihin, may tubig ka sa loob ng linya at hindi nasasayang. So ibig sabihin, yung pressure mo ay maganda. No? Kaya bahagi ng thrust natin na panatiliing mababa ang ating non-revenue water, which by the way is within world standard, no? Okay. Ang standard ng non-revenue water is around 20 to 25%. Yan ang ating non-revenue water. Pero sa Manila Water, tayo po ay nag-average lamang ng 14%, no? Okay. So ibig sabihin, yung tubig natin ay talagang nasisiguro natin na hindi nasasayang at nakakarating doon sa mga customers natin. Speaking of yung mga nasasayang na tubig, sakali pong may na-monitor ang ating mga barangay dyan o mga residente na may leaks sa mga fire hydrants, saan po ba ito pwedeng i-report, sir? Well, unang-una, pwede po silang mag-report sa mga barangay nila dahil yan naman po ay karaniwan na meron tayong ugnayan, no? Pwede rin po silang mag-report dun sa ating consumer desk hotline, Okay. 1627 po, no? Ulitin ko, 1627. Maaari din po silang mag-send ng message sa atin sa Facebook, no? I-type lang po ang Manila Water. Meron po tayong X account, no? Yung dati pong Twitter na pwede rin kayong magmensahe. Pwede po kayong mag-email sa info@manilawater.com at sa mga mobile phones po ninyo, meron po tayong application, no? Manila Water app. Pwede pong i-download yan sa inyong mga mobile phones at pwede po kayong mag-register dyan. Pwede nyo rin pong i-report yung ano man ang concerns ninyo, kabilang na po yung concerns nyo sa mga hydrants po natin. Okay, ulitin lang natin. Hotline 1627 o kaya Manila Water Facebook page or X account or yung dating Opo. Twitter. Pwede rin po sa email info@manilawater.com at saka yung Manila Water app. Yan. And final Tama message nyo na lang po, Director Sevilla. Ayun, no? So, lalo na po ngayon, panahon na, although wala pa pong official declaration ng summer, medyo mainit na po ngayon. So, prioridad po natin palagi yung kaligtasan ng ating mga customers, no? Siguraduhin po na hanggat maiiwasan ng sunog, ay iwasan po natin. At yung paniniguro po na lahat po ay ginagawa ng Manila Water para po kahit summer season na ay magpatuloy pa rin po yung 24/7 na supply ng tubig po para sa lahat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Sevilla. Mabuhay po kayo at God bless po, sir. God bless at magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Yan po si Director Sevilla, Director po ng Corporate Communication Affairs Group at opisyal na tagapagsalita po ng Manila Water. Kaya po ibinahagi sa atin ang Fire Prevention Program po ng Manila Water. Samantala po, dadakuan naman natin ang isang presidential event, no? Ito yung visit for the ano? Okay, iba. Okay. So, sige, papasukin na po natin ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Thank you to our Trade and Industry Secretary, Secretary Chris Roque, our honored guest, the President of the Republic of Korea, His Excellency Lee Jae-myung, the Ambassador of the Republic of Korea to the Philippines, His Excellency Lee Sang-won, Agricultural Secretary Francisco Chu Laurel, and the other members of the Cabinet, Philippine Chamber of Commerce and Industry President my Tocayo, Ferdinand Ferrer, the Federation of Korean Industries, Chairman Jin Roy Ryu, my fellow workers in government, our partners in the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. 여러분 안녕하십니까? At this year's Philippines-Korea Business Forum, we are determined to advance policies that strengthen investor confidence, that expand the opportunities for our peoples, and ensure that economic growth is shared. In a rapidly changing world, resilience is built not in isolation, but in partnership. It is therefore both strategic and principled to work closely with reliable partners such as the Republic of Korea, because together we can secure a future where both nations are self-sustaining, competitive, and prepared for the demands of tomorrow. Allow me to extend our sincere appreciation to His Excellency President Lee Jae-myung for joining us. Your presence here reaffirms your steady commitment to deepening the ties between our two countries, and it inspires renewed confidence that we can achieve much together. From comrades in times of uncertainty to partners in times of opportunity, our journeys prove that progress is not accidental. Progress is the product of trust that is earned, promises that have been kept, and cooperation sustained. It is built when nations stand by their commitments, when partnerships are guided by transparency, and when growth is pursued for all. We are grateful to the Republic of Korea for being a steadfast partner in this journey. Because of the confidence that you have placed in our country, foreign direct investments have grown through the decades. The Philippines and Korea have likewise built a relationship that is rooted in mutual respect, enriched by cultural exchange, and strengthened by genuine friendship. In many meaningful ways, Filipinos have embraced Korea as something warmly familiar. From eagerly following Korean dramas to including kimchi and bulgogi in our regular fare, and with singing along with the favorite artists from Korea. Our people have formed a genuine and lasting bond with Korean culture. Today's forum celebrates the strong bond between our nations, and it underscores our commitment to attracting more investment that will drive inclusive growth in our region. It is an opportunity to present the direction of our economic development, the reforms that we have instituted, the investments that we seek to attract, and the environment we are continuously shaping, one that is transparent, that is predictable, and that is conducive to business. More importantly, it is a platform where our industry leaders, innovators, and decision makers come together to build enterprises that create value, that generate employment, and that uplift communities. Allow me to recognize the valuable contributions of the Philippine and Korean entities who are taking part in strengthening this cooperation. The business agreements signed earlier today on various industries, including shipbuilding, nuclear energy, aerospace, critical minerals and supply chain and retail, health and wellness, demonstrate our enthusiasm for our private sector to deepen our strong economic relations.
All of these will ripple into significant partnerships that will generate projects, investments, and, of course, livelihood. So to our partners from Korea, your investment in the Philippines reflects a strategic and forward-looking decision. This administration remains persistent in its commitment to meaningful reform. We are eradicating bureaucratic barriers, reducing the cost of doing business, and boosting our competitiveness in the global arena. Through the Create More Act, we are opening the door to bigger investments that bring real opportunities to our people. We are supporting qualified projects that invest at least 50 billion pesos or create at least 10,000 jobs. They mean more business rising up, more Filipinos employed, and more families given the chance for a better life. Complementing this law is the Capital Markets Efficiency Promotion Act. We have streamlined the tax system for financial transactions, reducing the stock transaction tax from 0.6% to 0.1%, making equity investment more accessible and the creation of capital more efficient. We have also strengthened our economy through the amended Foreign Investments Act. By lowering capital requirements for startups, advanced technology ventures, and enterprises that employ more Filipinos, we are making it easier for investors to do business in the Philippines. Likewise, through the amended Retail Trade Liberalization Act, we have significantly lowered the capital requirement for foreign retailers from $2.5 million to 25 million pesos. This makes it easier for investors to now enter into the market. By removing unnecessary pre-qualification requirements, we shorten the process for doing business while ensuring healthy competition that benefits Filipino consumers through better choices and fairer prices. In addition, Executive Order Number 18, Series of 2023, created the Green Lanes for strategic investments. These Green Lanes streamline permits and approvals for these high-impact projects which we are promoting. Together, these measures form a coherent strategy to create an economy that is dynamic, that is inclusive, and resilient. Of course, this forum would not have been possible without the Philippine Chamber of Commerce and the Industry and Federation of Korean Industries. Your collaboration exemplifies the very partnership that we seek to cultivate, one grounded in initiative, in coordination, and in purpose. As we move forward, let this gathering give rise to partnerships that are both profitable and purposeful. Let us pursue a more balanced trade strategy and a healthier economic position. Let us channel investments into priority sectors such as automotive manufacturing, into electronics, biotechnology, as these will define the next chapter of our development. Yet even as we speak of growth and competitiveness, let us never lose sight of why we pursue these. Progress finds meaning only when it improves lives. Every policy that we craft, every agreement that we sign must ultimately serve our people. If we remain guided by this principle, then these ventures will open doors of opportunity, nurture aspirations, and empower our citizens to thrive. The story of Philippine-Korean relations is one of solidarity transformed into partnership, and partnership transformed into shared success. So let us write the next chapter together with integrity, determination, and hope. Let us build a bagong Pilipinas where institutions are empowered, industries are supported, and every Filipino is given a fair chance to succeed. Thank you and good morning. Mabuhay tayong lahat. Yan po ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pakikilahok sa Philippines-Korea Business Forum na kasalukuyang pong ginaganap dyan sa Conrad Hotel Manila sa Pasay City. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa pagbabatuloy po ng ating balitaan,
Pamahalaan naka 24/7 alert ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbabantay para sa mga kababayan nating nasa Middle East. Magbabalita si Alvin Baltazar. Tutok 24/7 ang pamahalaan Pilipinas para matiyak na matutugunan ang anumang pangangailangan ng mga Pilipinong nasa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tutok ang embassy staff ng ating pamahalaan kapwa sa mga OFW at mga Pinoy na nasa Middle East maging sa kani-kanilang mga kaanak. Buhay, sabi ng Pangulo, ang hotline ng DFA at ng Department of Migrant Workers nang sa gayon ay malaman din naman ang pamilya ng mga OFW sa gitnang silangan ang kalalagayan ngayon ng kanilang mahal sa buhay sa abroad. Dagdag ng Pangulo na mahalagang tuloy-tuloy din ang pakikipag-ugnayan sa mga local authorities, gayong ang mga ito ang makapagbibigay ng impormasyon kung ligtas ng magpatupad ng repatriation para sa mga kababayan nating nais nang umuwi pabalik ng Pilipinas. Sa kabuuan, sabi ng Pangulo ay nasa may 1,416 ng mga Pinoy sa Middle East ang gusto ng umuwi sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Umabot na sa humigit kumulang 2,000 mga overseas Filipino worker o OFW ang natulungan ng Department of Migrant Workers o DMW sa gitna ng tumitinding sitwasyon sa gitnang silangan. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kabilang na rito ang mga nagpalista para sa repatriation at accommodation naman sa mga na-stranded sa airport o transit hubs. Nagpapatuloy naman ang ugnayan ng DMW sa mga embahada at konsulada sa abroad, lalo na sa mga bansang apektado ng sigalot sa gitnang silangan tulad ng Qatar, Bahrain, UAE, Kuwait at Israel. Sa pangkalahatan, tiniyak ng kalihim na nasa maayos na sitwasyon ang ating mga kababayang OFW sa mga naturang bansa sa tulong na rin ng mahusay na safety protocol na isinasagawa ng mga host countries. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing prioridad ang kaligtasan ng mga OFW, kinokonsidera ang mga alternatibong paraan para mapauwi ang mga ito. At tayo naman sa DMW, batay sa direktiba ng ating Pangulo since day one, ay pagkakaroon ng services on the ground. So, meron higit kumulang po mga 2,000 na po ang natulungan natin na lumapit, humingi ng tulong, basic needs, pagkakaroon ng accommodation facilities, referral to hotel accommodations kung saan sinasagot natin ang stay nila doon, kung sa tingin nila delikado yung kinalalagyan nila. And then of course, yung nagpapalista na tayo for repatriation, yun yung inanunsyo ng ating Pangulo kahapon. And right now, sarado ang airspace sa Kuwait, sa Bahrain, sa Qatar and UAE. That limits our actions, but rest assured, we're finding ways. Sabi nga ng Pangulo, we're finding ways in coordination with our embassies on the ground and the host country authorities. We're finding ways to bring them home. So it's just a matter of time. Timing is everything at this stage. No, kailangan seguridad. Yun ang talagang malakas na tagubilin ng ating Pangulo. Make sure that if we do the repatriation work, ay secure, safe in the process yung ating mga nais makauwi. The Department of Migrant Workers, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mahigpit na binabantayan ng Department of Migrant Workers o DMW ang kalagayan ng mga Filipino seafarer, lalo na ang mga nasa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, kinumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mayroon sila mga barkong minomonitor sa Strait of Hormuz at nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga ship owners at manning agency. Kasabay ng pagkakadeklara ng Strait of Hormuz bilang high-risk zone, nagpaunawa na ang DMW na dapat iwasan na ng mga barko ang maglayag sa rutang ito. Dagdag ng kalihim, maaari na ring igiit ng mga seafarer ang kanilang right to refuse sailing sa mga war risk zone na ito.
Merong ulat tayo sinusubaybayan ng mga ships na within that area. So minamanmanan natin ang sitwasyon nila. Kinakausap natin ang ship owner at ang manning agency kung paano sila makakalabas doon. Also, diniklara na ring high-risk zone ang Strait of Hormuz ng International Bargaining Forum. Kaya't maglalabas na rin tayo ng paunawa at regulasyon patungkol sa Strait of Hormuz being a war risk area, which means kailangan iwasan na po ito ng mga ships in terms of kung paano sila makakapag mag-iisip ng ibang lugar kung saan sila maglalayag, but also yung right to refuse sailing ng ating mga seafarers dapat nakatalaga yan at may proper reporting sa atin bago dumaan dyan sa Strait of Hormuz. DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na hindi sila titigil sa pagsisikap na iuwi ang labi ng Pinay caregiver na si Mary Ann Velasquez de Vera na nasawi sa missile attack sa pagitan ng US, Israel at Iran sa gitnang silangan. Ito ay kaugnay pa rin ang hamon sa transportasyon dahil sa pansamantalang pagsasara ng airspace ng ilang mga bansa sa Middle East. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na sa pakikipagtulungan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sinasamahan na ang asawa at pamilya ni Mary Ann sa kritikal na sitwasyong ito. Ngayon, ang tao natin together with the embassy, ang ating Migrant Workers Office, Labor Attaché at OWA Welfare Officer ni Admin PY Kaunan ay sinasamahan yung asawa. Nandun kasi caregiver sa Israel yung asawa. So we are guiding and hand-holding him through this process, these difficult times for him, until sa makauwi si Mary Ann. Of course, as you mentioned, Kare, mayroong restrictions talaga. So we need to be a little more patient as to when she can come home. But rest assured, the Israeli authorities, we thank Ambassador Dana Kirsch here in Manila dahil nagpahiwatig siya ng lubos na pagtulong sa pagpapauwi. Kaya at pati yung sa pamilya, tulong sa pamilya. Meron na rin tayong DMW OWA teams dun sa bahay ni Mary Ann sa Norte para ma-assure yung pamilya ng ganap na tulong o suporta na pinag-utos ng ating Pangulo. And of course, rest assured she will be home. It's just really a matter of time. Sa mga ganitong kaganapan, yung timing is everything eh. By this, I mean, dapat yung seguridad ay maayos, walang risk in terms of safety, at merong tamang logistical means, meaning yung transport ay maayos para makauwi. Yung airport dapat bukas. In this case of Mary Ann, siya ay labi kasi, so casket yung uuwi. At dapat talaga by air ito. There's no other way, no? Kundi by air. Nagpahayag ang Department of Social Welfare and Development na maghahati dito ng tulong sa pamilya ni Mary Ann sa ilalim ng Crisis Intervention Program. Ganon din ang Israel Embassy to the Philippines sa panguna ni Ambassador Dana Kirsch. Tiniyak nito ang assistance package sa pamilya ni Mary Ann. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Economic team makikipagtulungan sa Kongreso para sa posibleng pansamantalang bawas-buwis sa langis. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Alinsunod sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makikipagtulungan ang economic team sa Kongreso upang makakuha ng authority ang puno ehekutibo na pansamantalang bawasan ng excise tax ng mga produktong petrolyo. Sa official statement ng Department of Finance, sinabi ni Secretary Frederick Go, ito ay kung sakaling lumampas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa pandaigdigang merkado. Gayunman, nilinaw na ang hakbang ay hindi nangangahulugang otomatikong ipatutupad ang pagbawas sa buwis. Gate niya ito isang precautionary measure
o nakahandang polisiya na maaaring gamitin ng Pangulo kung kinakailangan upang agad na makakilos para maprotektahan ang mga consumers at mapanatili ang katatagan ng mas malawak na ekonomiya. Dagdag ng Finance Chief, mananatiling nakabantay at nakahandang economic team sa gitna ng pagpapatuloy ng sigalot sa Middle East. Samantala, patuloy na makikipag-ugnayan ng DOF sa iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maingat, responsable at napapanahong pagtugon sa nagbabagong sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating reyon. Para sa regional news, magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pangasinan Provincial Veterinary Office pinangunahan ang ilang aktibidad bilang pakikisa sa Rabies Awareness Month. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Dinago na aray for parents so ginawaan niya 3-in-1 Rabies Awareness Month activity na Provincial Veterinary Office na luyag na Pangasinan. Ayan aktibidad at ginawaan dyan Capitol Grounds at Bali na Lingayen no inarkaiba at sari ginawa so parada na aray asotang pusa yawalaan na costume, poster making contest, final judging, tansay panitan na nandurumaran serbisyon sa Rayan Alagan Ayop, dyan pa na maglay na programang serbisyong ang galing para sa mga alagang aso at pusa. Sa kaya pinilaan niya serbisyon saya su neutering o pangkapon na are aso ng pusa no inarwalaray residente ya angawit na anggad taluran alagada ang pianaidan na abitdan serbisyo ya librin intern na Provincial Veterinary Office. Agmat ng pautit i-refer parents yan ang laan ni na oras ang pian na ayusan na marakap so alagada para at sa ginawaan ya fur parade. Walay cash prize ya intern at sare analo at fur parade tan poster making contest ya sinalian na are grade 5 ya estudyante na nandurumaran skwelaan at Bali na Lingayen. Unong at si Provincial Veterinarian Arceli Rubenyol ayan aktibidad at taon-taon dan gagawin ang piana isulong da so responsableng panag-alaga na are ayop. Manalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shaq si Roval de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Tabuk City Renal Center, formal nang binuksan si Renzi Joaquin ng RP Tabuk sa balita. Opisyal nga inruswat ni Municipal Local Government Unit ti Paracelis ti kaunaan at Tobacco Development Program. Sigon iti damag ti LGU Paracelis, 221 a rehistrado a mannalon ti tabako tinaikan iti tulong pinansyal. Ti tulong para iti tunggal mannalon ket 40,000 pesos tunggal ektarya ang maitad iti 2 a daras
sakupan ti programa ti agarup 100 hektarya a pagmulaan ti tabako. Kinunapay ti LGU nga iti mensahe ni Mayor Marcos Ayangwa, imbagana at ti pondo tinasaw at tulong ket manipod iti bingay ti munisipyo iti tobacco excise tax amapan iti milyon-milyon a piso. Inayon na nga ti programa ket makatulong amang paduras iti ekonomiya ti munisipyo nang runa kadagiti mannalon. Uray no regulated latta ti produkto ti tabako gapu iti konsiderasyon ti salunat, impakaammo ti LGU ang nakatutok ti programa da iti pagsapulan dagiti mannalon ken panang salimetmet ti ekonomiya bayat ama siguro ti panakasurot ti nasyonal alenteg. Narpos na bontok saon ando na Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Di dekalidad nga serbisyo pang salunat ket saan nga pribilehiyo no di ket maysa nga karbengan. Dahito tinpakamo ni City Mayor Darwin Estranjero kagidan ti pormal nga panakailukat ti Tabuk City Renal Center idi na pan nga lawas. Kunana nga adu dagiti pasyente nga kasapulan unay tinan-anay nga serbisyo kas iti dialysis center a pormal nga aglukat itata nga lawas ken masarakan away amismo iti Holy Trinity Hospital iti Purok 6 Bulanao. Inayon na pay nga mainayon daytoy a serbisyo iti agdama nga dialysis center iti Kalinga ana plano nga may patakder iti 2023 mismo iti Provincial Hospital Compound. Karaman iti pasilidad ti atidog nga pagnaan with rampa, PhilHealth accredited with laboratory, pharmacy, mangipa iti preventive education, renal health monitoring, can focus services kadagiti addaan na karong nga kidney diseases. Kang runaan iti amin, iti Tabuk City Renal Center ket adaan sa nga pulo a single pump machines nga duwa ditoy ket para kadagiti hepatitis B patients. Manipod DZRK Tabuk City, Renz Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Renzi Joaquin. Tobacco Development Program opisyal na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Paracelis. 221 magsasaka tumanggap ng subsidiya. Magbabalita si Donna Kawisbalyo ng RP Bontok. Opisyal nga inruswat ni Municipal Local Government Unit ti Paracelis ti kaunaan at Tobacco Development Program. Sigon iti damag ti LGU Paracelis 221 a rehistrado a mannalon ti tabako tinaikan iti tulong pinansyal. Ti tulong para iti tunggal mannalon ket 40,000 pesos tunggal hektarya ang maited iti dua a daras. Sakupan ti programa ti agarup 100 hektarya a pagmulaan ti tabako. Kinunapay ti LGU nga iti mensahe ni Mayor Marcos Ayangwa, imbagana at ti pondo tinasaw at tulong ket manipod iti bingay ti munisipyo iti tobacco excise tax amapan iti milyon-milyon a piso. Inayon na nga ti programa ket makatulong amang paduras iti ekonomiya ti munisipyo nang runa kadagiti mannalon. Uray no regulated latta ti produkto ti tabako gapu iti konsiderasyon ti salunat, impakaammo ti LGU ang nakatutok ti programa da iti pagsapulan dagiti mannalon ken panang salimetmet ti ekonomiya bayat ama siguro ti panakasurot ti nasyonal alenteg. Narpos na bontok saon ando na Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawisbalyo. Pindot app sa Lucena City, mag-uumpisa na ang trial. Detalye mula kay Carmi Isles ng RP Lucena.
Uumpisahan na ng Press It Now Company ang trial operation ng Pindot App sa Lucena City, ang kauna-unahang app-based tricycle hailing service sa Pilipinas. Ayon sa pabatid ng kumpanya sa kanilang Facebook page, nagkaroon na ng pagpupulong sa pagitan ni Mayor Mark Alcala at ng pamunuan ng Pindot App. Bagamat wala pang opisyal na schedule kung kailan magsisimula ang trial run, nilalayo nitong masiguro na angkop at kapakipakinabang ang app para sa mga Lucenahin. Hinihikayat din nila ang mga interesadong tricycle drivers na maganda ng dokumento gaya ng driver's license at prangkisa ng tricycle kung nais maging bahagi ng modernisasyon. Inaasahang bukod sa transport modernization ay magdadagdag ito ng kita at seguridad sa mga tsuper ng tricycle at masusuportahan ang mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng delivery services nito. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Cagayan Silio, Palawan gagamitin ang 30 million pesos mula sa Local Government Support Fund o LGSF sa pagpapagawa ng kalsada at pamamahagi ng bigas. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Siguro, Cagayan Silio Mayor Sergio Tapalian sa Palawan gagamitan na ang 30 milyones nga pondo alin sa Local Government Support Fund o LGSF sa infrastructure ig food security. Makunta na ipapasimento anda ang pira ka parte ang kalsada sa andang munisipyo ig magapantaw sanda rabigas sa mga aga kaministeran sa andang banwa. Akikita nga diya ang mga unang kaministeran andang munisipyo para katabang sa kagatuman ig kasulong ang food security. Mabalda ang pasalamat iti Palya sa naging pagkalyek nga diya ang gobyernong nasyonal lalo doon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nadugangan ang pondo iyang mga lokal nga gobyerno paagi sa LGSF o Local Government Support Fund. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Calbayog City nakiisa sa selebrasyon ng National Women's Month 2026. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Nakiusa ang gobyerno lokal sa Calbayog City Samar, pinaagi sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa pagsalinurog sa National Women's Month 2026 tikang Marso 1 tubtob 31 sa ilarom sa kampanya nga We for Gender Equality and Inclusive Society. Ini in may adasan sub-theme nga Lead Like the Babaylans, Pilipinas. Sa ngaran ni CSWD Officer Donato Albaldo Jr., hatag ni Officer in Charge, Janasa Maymagan ang rason ng mensahe sa suporta para sa selebrasyon. Sumala sa iya, nagsiserbe ang Women's Month como plataforma base ipakita ang mga kadaugan san kababayan sa mga magkadordilain nga larang samtang ginaaghat ang komunidad nga atubangon ang padayon nga mga issue sugad sa diskriminasyon diri patas nga oportunidad nga gender-based violence. Ginhatagan doon liwat nga ginpapakusog sa tema ang papel sa kababayan como leader pareho sa mga babaylan sa aton kasaysayan nga ginrespeto tungod sa nira kinaadman empathy nga moral nga giya. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette Pretencio. Mga kasundaluhan ng 36th Infantry Battalion, Philippine Army nagsagawa ng pulong-pulong sa isang liblib na barangay sa Tandag City, Surigao del Sur. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Isip kabahin sa kampanya batok sa insurensiya ang kasundaluhan sa 36 Infantry Battalion Philippine Army
Malampuson nagpahigayon og usa ka pulong-pulong dito sa sitio Banahaw, Barangay Maitom, dinhi sa syudad sa Tandag, Surigao del Sur. Ang maong kalihukan gihimo isip usa ka community meeting nga nagtumong sa paghatag og klaro ug tukmang impormasyon ngadto sa katawhan. Sa maong panagtigom, detalyadong gisgutan kung unsa ang Communist Party of the Philippines, New People's Army ug ang National Democratic Front ug giunsa nila pag-apekto ang komunidad sa nagkarenlaing paagi. Gipresentar usab ang kasayuran mahitungod sa amnesty program sa gobyerno kung unsa kini, kinsa ang mahimong makabenepisyo ug unsa mga kaso ang mahimong maapil aron matabangan ang mga individual nga gusto mobalik sa malinawon nga kinabuhi. Sa pagtapos sa programa, nagahiusa ang komunidad, mga IP leaders o mga former rebels sa usa ka simbolikong kalihukan. Ang pagsunog sa bandila sa CPP, NPA, NDF isip timaan sa ilang panagiusa sa pagbasura sa insurensiya o sa ideolohiyang nagdala o kalisang sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond Aplaya. 143 sako ng bigas ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Talipaw sa mga partner agencies sa Ramadan. Balitang hatid ni Nurida Salip Julkiram ng RP Holo. Namahagi in local government units in Talipaw Siluang gatos kapatan tagtu karut bukas biyaon simpitsya sin bulan yan March ang mga partner agencies bihaon bulan Ramadan bilang bahagi sin Rice Assistance Program in pagpamahagi ini dayang ha initiative ni Mayor Reham S. Tulawi. Lamud ang mga nakatayma in mga naghihinangdag ng Ministry of Health at MOH, Ministry of Social Services and Development at MSSD, Bureau of Fire Protection at BFP, Talipaw Municipal Police Station, Ivan Mindanao State University Sulu, Talipaw Extension. Maksud sin program kilahon Ivan Dilan Halga in mga partner agencies ha pagpatutug sin kahatulan, kahanungan Ivan pagpasambu sin kauman. Dayang ha RP Holon, Rida Salipjul Kiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nurida Salip Julkiram. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ng ating regional news, susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Gumanda pang lalo ang aktibidad ng Philippine Factory noong nakaraang buwan. Sa datos na inilabas ng S&P Global, lumago sa 54.6 ang Purchasing Managers Index o PMI ng manufacturing sector nitong Pebrero, 1.7 mas mataas kung ihahambing sa 52.9 na tala noong Enero.
Ang February figure ang pinakamalakas na performance ng domestic manufacturing sector mula noong November 2017 at sumasalamin sa matatag na expansion ng industriya. Paliwanag ni S&P economist Mariam Baluch, ang magandang aktibidad ng manufacturing sector ay bunga ng solidong pagsisimula ngayong taon, partikular ang mataas na paglago ng mga bagong order na siya namang nagpalakas sa produksyon. Kung ikukumpara naman sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya, lumalabas na ang Pinas ang may pinakamabilis na paglago sa nasabing buwan mula sa pag-ungos nito sa Vietnam, Indonesia at Thailand. Bukod sa PMI, nakitaan din ng paglago sa trabaho ang nasabing sektor sa ikalawang sunod na taon, bagaman hindi pa rin ito naging sapat para tugunan ang dumarami pang order. Samantala, nagbabala naman ng S&P sa posibleng banta ng mas mataas na presyo ng langis sa sektor lalo't pumutok ngayong Marso ang kaguluhan sa Middle East. Dagdag pa ng rating evaluation service, kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, asahan na ang pagbabalik ng inflation pressures at kung maaabatan naman ang tensyon, mananatiling manageable ang presyohan nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kayang maabot ng bansa ang digital payments target sa 2028. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, ilang percentage points na lamang ang hinahabol na bansa pagdating sa digital payment goal para sa taong 2028. Sa katunayan, noong 2024 ay naabot na ng bansa ang 57.4% na digital payments sa kabuang retail transactions. Ito'y kulang-kulang 3% na lamang bago maabot ang 60% mark, ang pinakamababang level mula sa 60 hanggang 70% na target para sa 2028. Sa kabila ng magandang momentum para sa pagkamit ng nasabing target, aminado si Tangonan na suliranin pa rin ang paghikayat sa late majority o iyong mga maingat sa paggamit ng teknolohiya at sensitibo sa usapin ng fees. Upang mabura ang agam-agam sa mga ito, sinabi ni Tangonan na makabubuti kung bababaan pa ang transaction costs, mapauhusay pa ang cross-border payments at palalakasin ang paggamit ng pamahalaan sa digital platforms. Kalakip nito, sinusuportahan din ng BSP ang panukalang E-Bayad Act na layong palawigin ang digital payment use sa mga transaksyon sa pamahalaan. Sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko, isinusulong din ng financial institution ang sistema na siyang magpapadali sa pagbabalik ng pera mula sa mga nanakaw sa scam victims. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aabot sa 247 proyekto na nagkakahalaga ng halos 3 trilyong piso ang nasa pipeline na sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP program ng bansa. Base sa datos ng Public-Private Partnership Center, nasa 168 sa mga proyekto na may halagang 2.84 trillion pesos ay mula sa implementasyon ng national government, habang ang 79 na proyektong may halagang 133 billion pesos ay ipatutupad ng local government units. Kung hihimayin, mas malaking bahagi ng nasabing mga proyekto ay manggagaling sa railways na may halagang lampas 2 trilyong piso, habang nasa 1.26 trillion pesos naman ang magmumula sa aviation projects. May malaki ring percentage ang road projects na may halagang 944 billion pesos. Karamihan sa mga proyektong ito ay nakatuon sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Bago ang datos, maalalang sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na inaasahang mas magre-rely sa PPP projects ang pamahalaan sa mga darating na taon. Paliwanag ng kalihim, sa pagtawid ng Pilipinas sa upper middle income status, mababawasan na ang access ng bansa sa concessional o mas mababang interest na loans. Dahil dito, kailangan anyang kumabig ng pamahalaan sa mga alternatibong source ng pondo, gaya na lamang ng partnerships kasama ang pribadong sektor, nang sa gayon ay maisakatuparan ang mga proyekto.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Marso 4 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 31 centavos, 37 centavos sa Japan yen, 45 pesos and 65 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 43 centavos sa China yuan, 7 pesos and 47 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 90 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 73 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 63 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 54 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga maiinit na sports balita, unahin natin ng football. Malaki ang tiwala ni Filipinas head coach Mark Torcaso na may ipapalag ang kanyang mga alaga mula sa inaasahang pakikipagsalpukan nito sa South Korea ngayong Huwebes. Ayon kay Torasco, matindi ang determinasyon ng Pilipinas sa bawat laban, bagay na kayaan niyang makapagbukas ng tsansa sa posibleng pagpapatoob ng Pinay squad sa South Korean team. Isa sa inihalimbawa ng Australian mentor ang naging journey ng Pilipinas para makasampa sa 2023 FIFA Women's World Cup. Mala nitong linggo nang mapayoko ng Australian Matildas ang Pilipinas buhat sa score na 1-0. Lunes naman nang dispatchahin ng South Korea ang Iran gamit ang 3-0 na score dahilan para makasama nito ang Australia sa kasalukuyang liderato sa bracket. Sa kabila ng dominanteng puntos kontra Iran, aminado si Taeguk ladies coach Shin Sang-woo na naging kabado pa ang kanyang players dahil sa ito ang kanilang unang laban. Kumpiyansa naman itong naipagpag na ng kanyang squad ang nerbiyos at mas maganda ang ipamamalas na performance sa pakikipagpalitan ng sipa kasama ang Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula football, kabig naman tayo sa basketball. Posibleng hindi na makasama sa kampanya ng Gilas Pilipinas ngayong taon ang 7'3" center na si Kai Sotto. Ito'y matapos na mapaulat na bumubuelo muli si Kai para makamit ang kanyang asam na laro sa NBA. Hindi patukoy kung anong journey ang tatahakin ni Sotto, kung ito ba'y sa NBA Summer League o sa United States NCAA, lalo't kasalukuyan pa itong naglalaro para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League na inaasahang matatapos sa Abril
o Mayo. Kung sakali mang ituloy nito ang alinman sa dalawang opsyon, inaasahan ng makakabanggaan nito ang schedule sa Gilas duty, partikular sa nalalabing windows ng World Cup qualifier maging sa Asian Games. Sa panig ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, sinabi nitong batid nila ang mga plano ng Gilas Bigman ngunit wala pang naitataga sa bato. Ani SBP President Ricky Vargas, kailangan ng national team si Soto ngunit hindi nila ito masisisi kung gugustuhin itong makapaglaro sa NBA. Parehas din anyang tama ang tatahakin ni Kai alinman sa mga opsyon nito ang kanyang pipiliin. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa collegiate basketball naman, mas tumalim pa ang kuko ng Ateneo Blue Eagles mula sa pagkakakuha nito kay dating De La Salle Zubel star Kiefer Alas. Kinumpirma ng 6'2" guard ang pagsusuot nito ng blue and white jersey sa kanyang Instagram account nitong Martes. Sa bukod na panayam ng Tiebreak Times, sinabi ni Alas na pinili niya ang Ateneo dahil naroon anya si veteran coach Tab Baldwin. Bago ang paglipat sa Katipunan-based squad, una nang nakilala si Alas mula sa pagkakakuha nito ng UAAP Season 87 MVP title mula sa average 20 points, 11.14 rebounds, 4.9 assists at 1.07 steals na nagawa nito sa 14 na laro. Matapos nito ay nagtungo sa Estados Unidos si Alas para sa Layton Christian Academy at Utah Prep Academy basketball teams. Nagkaroon din ng pagkakataon ang anak ni Coach Louie Alas na makapagsuot ng Gilas uniform noong 2023 kung saan tinulungan nito ang squad na makapwesto sa Under-17 World Cup. Sa pagsampa ni Kiefer sa Ateneo, sasamahan nito ang kapwa bagong salta na sina Rene Baterbonia at Jelomar Rota para sa asam na pagbura sa semis drought ng Blue Eagles ngayong season 89. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, lipat naman tayo sa volleyball. Magandang opensa ang ipinamalas ng Creamline para magiba ang Galleries Towers 25-14, 17-25, 25-18 at 25-23 mula sa kanilang paghaharap sa PVL All-Filipino Conference sa San Juan City nitong Martes. Apat sa Cool Smashers ang kumamada ng double-digit figures dahilan para ma-demolish ang High Risers. Ito'y sina Tots Carlos na lumikha ng 19 points, Bernadette Pons na umipon ng 15 points, Gemma Galanza na humamig ng 12 points at Jeanette Panaga na umambag ng 11 points. Nagsilbing top scorers naman ng Galleries Tower sina Jean Assis at Erica Deloria na nakapagtala ng 12 at 11 points. Dahil sa panalo, napa-improve ng Creamline ang record nito sa 4-1 at nagawang makatabi sa standings ang PLDT. Lawig naman sa apat ang kabiguan ng High Risers, bitbit ang dalawang panalo at pangsyam na pwesto sa PVL standings. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz tampok sa Balitang Artista segment ni Steph Vicente sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold.
#panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tuloy na tuloy ang laban ng komedyanang si Tuesday Vargas. Nawalan man siya ng trabaho sa pelikula at teleserye, sumubok naman siya ng ibang racket. Online seller na siya base sa kanyang post. Wala na raw siyang pake dahil mas importanteng mabuhay ng marangal siya at kanyang pamilya. Ayon sa kanyang post, quote-unquote, wala akong pake pero di naman ako galit, in fact natutuwa nga ako. Mula noong nag-post ako na naghahanap ako ng trabaho, ang daming samut-saring reaksyon akong nakuha sa netizens. Madami ang nag-alala para sa akin pero nakakalungkot at may ilan din na ang sagot ay pangungutya. Kesyo laos, kesyo attitude, kesyo hindi mahusay kaya walang karera.
Naunawaan ko po kayong lahat. Hindi naman din ako nag-harbor ng ill feeling sa inyo kasi hindi nyo naman din po alam ang buong kwento ko, kaya ipinagpapasa Diyos ko na lang ang inyong mga masakit na nasabi sa akin. Yan ang bungad ni Tuesday na kumbaga ay hanash niya sa social media pages niya. At aminado naman siyang nilunok na niya ang kanyang pride at ego para magkapera. Quote and unquote, gumigising ako ngayon ng may ngiti sa mukha ko dahil napakaganda ng naging epekto ng pagiging transparent ko sa mga tao. Uunahin ko pa ba ang pride at ego bago ang maayos na hanap buhay? I ask nicely and with dignity. I was not looking for a handout but instead an opportunity to use my skills that will produce income. Dagdag pa niya, quote and unquote, alam nyo ba itong sabi ni Rumi sa The Veil Between Human and God? Rumi describes the ego as the primary barrier preventing connection with the divine. Alam kong may tinuturo ang Diyos sa akin sa season na ito ng aking buhay. Mas lalo akong kumakapit sa Kanya at lalo pa akong nagsisikap kasi hindi pa din ako natatalo hanggang sa ngayon. Kaya sa mga nagsasabi ng ay, nagla-live selling na lang kasi walang career. Salamat sa inyo. Lalo ako nagkakaroon ng motibasyong lumaban araw-araw upang ipakita sa inyo na kailanman ay hindi nakakahiya ang marangal na hanap buhay. Lord bless all the breadwinners and those seeking for jobs that you will also smile upon them just as you did when I prayed. Kasabay nito ang kanyang pasalamat sa mga nagbibigay sa kanya ngayon ng trabaho. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, palong-palo ang pagrampa ni Heart Evangelista sa recently concluded na Milan Fashion Week. Kung fina-follow nyo itong si Heart, ang daming pagtatag na ginawa sa international fashion icon. At ang isang bongga dyan ay ang upload ng British Vogue magazine. Syempre, big time dahil iilan lamang ang mga Pilipino na nafe-feature sa social media pages ng nasabing sosyal na fashion publication. Pagkatapos ng Milan Fashion Week ay balik Paris itong si Heart. May teaser video pa nga siya para rito na ginawa niyang mas exciting at interesting kung saan may clip mula sa mga rampa niya sa Milan na may background ng Thriller ni Michael Jackson. May sayawan, may drama, may nostalgia. Naipasok niya ang luxury fashion event sa isang masasabing music video o short film ala Thriller ni Jackson. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, movie lang pala ang gagawin ni Coco Martin sa Media Quest o TV5 at hindi totoong lilipat na siya sa kapatid network contrary sa mga ikinakalat ng ating mga kamosa dyan. Kaya siya raw kasi naiiwan na ni Coco ang Kapamilya Network at isasama niya pa raw ang karelasyong si Julia Montes na hindi nga raw true. Anyways, ipinasilip ng ABS-CBN ang mga maaksyong tagpo ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin na dapat abangan sa huling linggo ng FPJ's Batang Quiapo. Sa malapelikulang mga litrato ng first look sa mga eksena, makikita ang maaanga sa bakbakan ng mag-amang Ramon na ginagampanan ni Christopher De Leon at Tanggol at ang emosyonal na pagharap ni Rigor na ginagampanan ni John Estrada at Roberto na ginagampanan ni Albert Martinez laban kina Tindeng na ginagampanan ng the one and only Charo Santos at Roda na ginagampanan ni Direk Joel Lamangan. So yun nga, hindi mawawala si Coco sa Kapamilya Network. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, kamakailan ay kinakiligan ng mga netizen ang post ni Bella Padilla sa kanyang Instagram account. Makikita ang larawan ng aktres na may hawak na bouquet of flowers at mayroong love note mula sa isang mysterious guy. Matatandang nagkahiwalay na nga itong sina Bella at kumbaga ex
na Swiss boyfriend niya na si Norman Bay noong nakaraang Agosto. Ayon naman sa dalaga ay wala pa rin siyang kasintahan sa ngayon. Quote and unquote, I don't have a boyfriend but I mean there is somebody who's been making me smile. Yan ang pagtatapat ni Bella sa Fast Talk with Boy Abunda. Napabalitang sumailalim sa egg freezing procedure ang kaibigan ni Bella na si Kim Chiu. Napag-usapan umano ng magkaibigan noon kung posible silang magkasabay na magpagawa ng naturang medical procedure. Quote and unquote, actually she asked me a few years ago if we could do it together because we're the same age. But I can't do that for medical reasons. I'm very happy for Kim that she took that step in her life, if this is what she really wants to do. Yan ang nakangiting pahayag ng aktres. Sa darating na Mayo naman ay 35 years old na itong si Bella. Hindi raw nagmamadali ang aktres na mag-asawa at maging isang ganap na ina. Quote and unquote, ako naman kasi my thinking is more if it's meant for me, it will happen one day, but if it's not, then I feel like there are other options. Yan ang makahulugang paglalahad ng dalaga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan nating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya rin tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa Balitang Business at Sports, at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.